Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin mula sa aircon ang unang bumati kay Lica Sarmiento pagpasok niya sa E. Jude Medical Center. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit ang mga pasilyo ay abala na. May mga nurse na nagmamadaling tinutulak ang mga medicine cart, mga doktor na nag-uusap habang mabilis na naglalakad, at ang mahinang ugong ng mga aparaturang nagpapanatili ng buhay. Para kay Lica, ito ay musika sa kanyang pandinig. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong perpekto, organisado, at kontrolado. Bilang head nurse ng surgical ward, bawat detalye ay mahalaga. Ang araw na ito ay higit na espesyal. Ito ang araw ng hospital accreditation, isang pagsusulit na magtatakda ng reputasyon ng E. Jude sa susunod na 5 taon. At para kay Lica, ito rin ang hagdanan niya patungo sa pinapangarap na posisyon bilang nursing supervisor. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay may bigat at otoridad. Kumikinang sa kapusyan ang kanyang uniforme, plansadong-plansado at walang bahid ng anumang lukot. Ang kanyang puting sapatos ay halos sumasalamin sa linis ng sahig na dinadaanan. Ang tunog ng kanyang mga takong, tok, 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 ay isang pamilyar na ritmong nagsasabing di si Ma'am Lica, parating na. Isang ritmong humihingi ng respeto at kaayusan. Hawak niya ang isang clipboard, ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok. Malinis ang mga bintana. Nakaayos ang mga upuan sa waiting area. Tahimik ang mga pasyente sa kani-kanilang silid. Perpekto. Ngumiti siya ng bahagya. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Habang papaliko siya sa isang pasilyo patungo sa nurses station, doon niya ito nakita. O mas tamang sabihin, doon niya ito narinig. Ang tunog ng isang mop na walang ganang ikinukuskos sa sahig. Swoosh, swoosh. Isang tunog na tamad, walang sigla. Nakita niya ang isang lalaki, nakatalikod, nakasuot ng asul na uniforme ng janitorial staff. Ang paggalaw nito ay mabagal, tila ba binibilang lang ang oras hanggang sa matapos ang kanyang shift. Nagsalubong ang kilay ni Lica. Ang lahat ng tao sa ospital ay abala, kumikilos ng may pagmamadali at dedikasyon para sa accreditation. Pero ang lalaking ito, tila nasa sarili siyang mundo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, ang tunog ng kanyang mga takong ay tila mas tumitinis sa bawat hakbang. Hindi man lang ito lumingon. Patuloy lang ito sa walang buhay na pag-ikot ng mop sa sahig, na para bang iyon lang ang nag-iisang bagay sa buong sanlibutan. Mister, tawag ni Lica, ang kanyang boses ay malamig at matalas. Dahan-dahang huminto sa paggalaw ang lalaki. Lumingon ito. At sa pag-ikot nito, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang dulo ng hawakan ng mop ay tumama sa gilid ng timbang puno ng maruming tubig. Klang! Isang malakas na tunog ng metal na tumama sa semento, na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan at pagkatapos. Splash! Isang alon ng kulay kape at mabahong tubig ang tumilapon mula sa timba, at lumapag ito ng direkta sa kanyang kanang sapatos. Ang perpektong kapusyan nito ay nabahira na ngayon ng isang malaki at maputik na batik. Napatigil sa paghinga si Lica. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang dumi sa kanyang sapatos, bago dahan-dahang itinaas ang tingin sa mukha ng lalaki. Si Ramon. Iyon ang pangalan sa kanyang nameplate. Mayroon itong mga matang madilim at malalim at isang ekspresyong hindi niya mabasa. Kalmado. Masyadong kalmado. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bulong ni Lica, ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang bawat salita ay mabigat. Tumingin si Ramon sa sapatos ni Lica, pagkatapos ay sa mukha nito. Isang bahagyang paggalaw lang sa gilid ng kanyang labi, na hindi malaman ni Lica kung paghingi ba ng tawad o pagnanais ng umisi. Pasensya na, ma'am, sabi nito, ang boses ay patag, walang emosyon. Ang kakulangan ng pagsisisi sa tono nito ang tuluyang nagsindi sa galit ni Lica. Pasensya na, umalingaw ang boses niya sa tahimik na pasilyo. Araw ng accreditation ngayon. Ang pinakamahalagang araw para sa ospital na ito. Bawat isa sa amin ay nagtatrabaho ng husto para maging perpekto ang lahat, para maipakita ang pinakamahusay na imahe ng E. Jude. Tapos ikaw. Ganyan ka lang kapabaya? Ganyan ka kawalang pakialam? Hinubad niya ang tingin sa nameplate nito. Ramon Dalisay. Hindi ka ba naturuan ng tamang pag-ugali? O sadyang wala ka lang talagang pakialam sa trabaho mo?
Kung ganyan ka lang din naman, hindi ka nararapat dito. Hindi kumibo si Ramon. Tinitigan lang siya nito ng diretso sa mata. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ito, ang boses ay mababa at puno ng isang pamilyar na pangungutya. Pasensya na po ulit, ma'am, kung nadumihan ko ang perpekto ninyong mundo, sabi nito, may diin sa salitang perpekto. Pero minsan, ma'am, ang dumi hindi laging nasa sahig. Minsan, nasa pagtingin ng mga taong akala mo'y malilinis. Natigilan si Lika. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Hindi niya inaasahan ang tapang. Ang pang-aasar. Tumalikod si Ramon, kinuha ang kanyang timba at mop, at nagsimulang maglakad palayo na para bang walang nangyari. Ang bawat hakbang nito ay kalmado, sinasadya, isang tahimik na pagsuway sa otoridad ni Lika. Naiwan siyang nakatayo roon, nanginginig sa galit, ang puso niya ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Ang tunog ng dahan-dahang paglayo ni Ramon ay isang insulto. Pakiramdam niya ay siya, at hindi ang sapatos niya, ang natapunan ng putik. Nakatitig siya sa likod ng lalaki, sa asul na uniforme nito na unti-unting lumiliit sa dulo ng pasilyo. Gusto niyang sumigaw, isumbong ito sa supervisor nito, ipatanggal ito sa trabaho. Ngunit may pumipigil sa kanya. Ang mga mata nito. Mayroong isang bagay sa mga matang iyon, isang pader na hindi niya matagos, isang bigat na hindi niya maunawaan. 8. Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya at nakita ang kanyang nakababatang kapatid na si Lisa, isa ring nurse, na papalapit sa kanya. May ngiti ito sa labi, ngunit may pag-aalala sa kanyang mga mata. Ay, ano nang nangyari dyan sa sapatos mo? Tanong ni Lisa, ang boses ay puno ng simpatsya. Kumuha ito ng isang puting panyo mula sa bulsa ng uniforme nito at iniabot kay Lika. Heto, punasan mo muna. Kinuha ni Lika ang panyo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi napunta sa kapatid. Napunta ito sa direksyon kung saan nawala si Ramon. At doon niya napansin. Ang mga mata ni Lisa ay hindi nakatingin sa kanya o sa maruming sapatos. Nakatitig din ito sa dulo ng pasilyo, sinusundan ng tingin ang papalayong anino ni Ramon. At ang titig na iyon, hindi iyon titig ng pagkaawa o pandidiri para sa kapatid. Mayroon itong ibang kislap. Isang bagay na hindi niya mawari, isang kuryosidad o marahil, isang interes na hindi nararapat. Ang bodega sa basement ng AC Jude ay ang santuwaryo ni Ramon. Dito, malayo sa mga mapanuring mata ng mga doktor at nurse, malayo sa artipisyal na kintab ng mga pasilyo, siya ay malaya. Ang amoy ng lumang papel, ng bleach, at ng alikabok ay mas totoo para sa kanya, kaysa sa pabango ng mga sosyal na bisita sa itaas. Dito, siya lang si Ramon, ang lalaking may hawak na walis, hindi si Ramon del Fuego, ang aninong pilit niyang tinatakbuhan. Habang inaayos niya ang mga stock ng tissue at sabon, narinig niya ang mga boses na papalapit. Pamilyar ang mga iyon. Isang boses na matinis at tila pulot sa tamis, at isa pang medyo mababa. Agad siyang huminto sa paggalaw at sumilip sa maliit na siwang ng estante. Sina Lisa at isa pang nurse. Ang kapatid ni Ma'am Perfect. Grabe ka, girl, anong drama iyon kanina, sabi ng kasamang nurse. Nakita ko kung paano ka tiningnan ni Ma'am Lika. Para kang kakainin ng buhay. Tumawa ng mahina si Lisa, isang tawang pilit at walang saya. Hayaan mo na si ate. Alam mo naman yun, laging high-strung. Akala mo pag-aari niya ang ospital. Minsan, nakakapagod na rin maging kapatid ng isang perpeksyonista. Lahat na lang, mali sa paningin niya. Pero in fairness, ang galing niya, di ba? Magaling? O ambisyosa lang talaga, sagot ni Lisa. Ang tamis sa kanyang boses ay napalitan ng isang manipis na patong ng asido. Gagawin niyan ang lahat para lang umangat. Kahit sino, aapakan. Kaya nga tingnan mo, wala pa ring nobyo. Sinong lalaki ang makakatagal sa ugali niyang yan? Nakinig lang si Ramon mula sa kanyang pinagtataguan. Ang mga salitang iyon ay tila kumpirmasyon sa lahat ng iniisip niya tungkol kay Lika Sarmiento. Arogante. Ambisyosa. Isang babaeng pinakikintab ang panlabas na anyo, habang ang kalooban ay marahil kasing lamig ng mga bakal na kama sa ospital. Ngunit habang pinakikinggan niya ang paninira ni Lisa, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Awa. Impossible.
Pero ang marinig na sinisiraan ito ng sarili nitong kapatid may mali. May dumi sa perpektong pamilyang iyon. Nang makaalis na ang dalawang nurse, ipinagpatuloy ni Ramon ang kanyang trabaho. Kailangan niyang ihatid ang isang bagong kahon ng mga bond paper sa opisina ng accounting. Habang tinutulak niya ang kanyang maliit na kariton, natanaw niya muli si Lika malapit sa service elevator. At sa pagkakataong iyon, hindi galit ang una niyang nakita. Nakita niya ang paghihirap. Pilit binubuhat ni Lika ang isang tore ng mga folder na halos kasing taas na niya. Nanginginig ang kanyang mga braso at bawat hakbang niya ay tila isang malaking pagsubok. Ang kanyang perpektong postura ay wala na, napalitan ito ng determinasyon ng isang taong ayaw magpatalo. Isang bahagi ni Ramon ang gustong tumawa at sabihin, ayan ang napapala ng pagiging mayabang. Ngunit nanaig ang isa pang bahagi niya. Ang bahaging nakakita sa isang babaeng nangangailangan ng tulong, hindi ang head nurse na nang insulto sa kanya kanina. Bumuntong hininga siya. Problema, bulong niya sa sarili bago itinulak ang kariton palapit. Kailangan mo ng tulong, ma'am, tanong niya, sinadyang panatilihing patag ang kanyang boses. Nag-angat ng tingin si Lika, gulat na makita siya. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, isang bakas ng kahihiyan, at ang dati niyang pagmamataas. Kaya ko na, mabilis niyang sagot, kahit halatang halata na bibigay na ang kanyang mga braso. Tiyesay, matigas talaga ang ulo. Hindi na nagsalita pa si Ramon. Maingat niyang kinuha ang kalahati ng mga folder mula sa mga kamay ni Lika. Bago pa man ito makapalag, nauna na siyang pumasok sa service elevator. Sa accounting office ba to? Tanong niya, hindi tumitingin dito. Wala nang nagawa si Lika kundi sumunod. Pumasok siya sa elevator, at sa kanilang dalawa lang sa loob, ang espasyo ay tila masumikip. Ang katahimikan ay nakakabingi, pinupuno lang ng mahinang ugong ng elevator paakyat. At bigla, isang malakas na kalampag. Jolt! Isang marahas na pag-uga ang yumugyug sa kanila, na sinundan ng isang nakakakilabot na tunog ng pagkayod ng metal. At pagkatapos huminto ang lahat. Ang ugong. Ang pag-akyat. Ang mga ilaw. Click. Kadiliman. Ano nang nangyari? Narinig ni Ramon ang takot sa boses ni Lika sa unang pagkakataon. Ang head nurse na puno ng otoridad ay nawala. Ang natira ay isang babaeng natatakot sa dilim. Nasira yata, kalmadong sagot ni Ramon. Ang dilim ay pamilyar sa kanya. Dito, pantay ang lahat. Diyos ko! Naramdaman ni Ramon ang paggalaw nito sa dilim, narinig niya ang mabilis nitong paghinga. May emergency button ba dito? Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang isang malakas na tunog. Blag! Ang mga folder na hawak ni Lika ay bumagsak sa sahig. Hinga lang, sabi ni Ramon, ang boses niya ay mas mahinahon na ngayon, hindi na sarkastiko. Huwag kang mataranta. May protocol sila para dito. Mahahanap din nila tayo. Pero ang dilim. Hindi ako di. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Sa pagtatangka nitong hanapin ang pader, naramdaman ni Ramon ang kamay nito na dumampi sa kanyang braso. Malamig. Nanginginig. At sa sandaling iyon, walang head nurse. Walang janitor. 2 tao lang ang naroon na trap sa isang metal na kahon. Dahan-dahan, itinaas ni Ramon ang kanyang kamay at hinawakan ang mga folder na malapit nang bumagsak mula sa kanyang sariling mga braso. Sa paggalaw na iyon, ang kanyang kamay ay dumantay sa kamay ni Lika na nakakapit pa rin sa kanyang braso. Ang init ng kanyang balat laban sa lamig nito. Ang kalyo sa kanyang palad laban sa lambot ng balat nito. Isang koneksyon sa gitna ng kadiliman at takot. Isang kamay na hindi inaasahan. Naramdaman niyang huminto sa panginginig si Lika. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, may narinig silang mga boses mula sa labas na sinundan ng tunog ng mga kagamitang sinusubukang buksan ang pinto. Ay, hey. Isang siwang ng liwanag ang pumasok, unti-unting lumalaki. At nang tuluyang bumukas ang pinto ng elevator, ang maliwanag na ilaw mula sa pasilyo ay tila isang spotlight na itinutok sa kanila. Otomatikong binawi ni Lika ang kanyang kamay na para bang napaso. Ngumiti ang maintenance crew sa kanila. Okay lang po kayo, ma'am, sir. Tumango lang si Ramon.
Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lika para tiyaking maayos ito. Nakatingin din ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay hindi na nakatuon sa kanyang mukha. Nakatitig ito sa kanyang braso. Sa braso kung saan ito nakahawak kanina. Doon, sa ilalim ng malupit na ilaw ng ospital, malinaw na nakikita ang isang lumang peklat. Isang mahaba at maputlang linya na tumatakbo mula sa kanyang siko hanggang sa pulso, isang permanenteng marka ng isang nakaraang hindi niya kailanman binabanggit. Nakita ni Ramon ang pagbabago sa mukha ni Lika, mula sa pasasalamat, naging pagtataka, at naging isang matinding kuryosidad na hindi nito maitago. Lumipas ang mga araw matapos ang insidente sa elevator. Para sa lahat, bumalik na sa normal ang lahat. Ang accreditation ay naging matagumpay at umani ng papuri si Lika mula sa management para sa kanyang pamumuno. Ang St. Jude Medical Center ay bumalik sa dati nitong abalang ritmo. Ngunit para kay Lika may nagbago. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang peklat sa braso ni Ramon. Iyon ay naging isang imahe na nakatatak sa kanyang utak. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang maputlang linya sa balat nito, isang tahimik na testigo sa isang kwentong hindi niya alam. Dahil dito, ang dating ibasta janitor lang ay nagkaroon ng misteryo. Ang dating inis ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kuryosidad. Sinimulan niyang hanapin si Ramon sa mga pasilyo. Hindi para pagalitan kundi para obserbahan. Mula sa malayo, pinapanood niya ito. Nakikita niyang hindi na ito tamad sa pagtatrabaho. Sa katunayan, mayroon itong partikular na sistema. Mabusisi ito sa paglilinis ng mga sulok na hindi pinapansin ng iba. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang hapon, habang nagra-round siya, natanaw niya si Ramon sa dulo ng pasilyo, sa labas ng kwarto ng isang matandang pasyenteng lalaki na kilala sa pagiging masungit. Walang nurse na gustong mag-alaga dito dahil palagi itong nagrereklamo. Nakita ni Lika kung paano dahan-dahang lumapit si Ramon sa matanda na nahihirapang abutin ang baso ng tubig sa bedside table. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang ni Ramon ang baso, inalalayan ang ulo ng matanda at matyagang hinintay itong makainom. Pagkatapos, ibinalik niya ang baso at tinapik ng marahan ang kamay ng pasyente bago tahimik na umalis. Ang matandang masungit sa unang pagkakataon ay hindi nagreklamo. Mayroong isang maliit na ngiti sa mga labi nito habang pinapanood si Ramon na papalayo. Napatayo lang si Lika sa kinatatayuan niya, nakatago sa likod ng pader, ramdam ang pintig ng kanyang puso. Ito ay isang kilos na simple, ngunit puno ng habag. Isang bagay na hindi itinuturo sa mga libro ng nursing. Kinagabihan, pagod na pagod siyang lumabas ng ospital. Ang araw ay mahaba at puno ng tensyon. Sa may gate, nakita niya ulit si Ramon. Nakaupo ito sa isang sementadong upuan, binubuksan ang isang maliit na supot ng tinapay. Akala ni Lika ay iyon ang kanyang hapunan. Ngunit isang batang lansangan ang lumapit dito, marungis at payat. Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Ramon ang buong supot ng tinapay sa bata. Tinanggap ito ng bata na may malawak na ngiti at sinabing, "Salamat po, kuya." Tumango lang si Ramon at pinanood ang bata na tumakbo palayo, masaya. Nanatiling nakatayo si Lika sa di kalayuan, ang kanyang mamahaling bag ay tila mas bumigat sa kanyang balikat. Ang lalaking sinigawan niya, ang lalaking hinusgahan niya base sa kanyang asul na uniforme, ay may pusong mas malinis pa kaysa sa kumikinang niyang mga sapatos. Ang pag-iisip na iyon ay sumama sa kanya hanggang sa parking lot. At tila nakikisama ang panahon sa gulo ng kanyang isipan, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang tunog ng mga patak sa bubong ng kanyang kotse ay marahas at walang tigil. Pinilit niyang i-start ang sasakyan. Click! Walang nangyari. Sinubukan niya ulit. Click! Ay-rute. Ay-rute. Isang tunog ng nahihirapang makina. Sa pangatlong subok, wala na. Katahimikan na lang maliban sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Hay, naku naman, inis niyang sigaw sa kawalan, sabay hampas sa manibela. Perpektong pagtatapos para sa isang nakakapagod na araw. Naiwan siyang mag-isa sa dilim ng parking lot, natrap sa loob ng sarili niyang sasakyan, habang ang mundo sa labas ay binubugbog ng ulan. Nang akala niya ay wala nang masasama pa, may kumatok sa kanyang bintana. Kihe! Kihe! Kihe!
Napatalon siya sa gulat. Sa gitna ng malakas na ulan, isang anino ang nakatayo sa labas. Dahan-dahan niyang ibinaba ng kaunti ang bintana. Si Ramon. Basang-basa, ang buhok ay tumutulo, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado pa rin. Sira, ma'am, tanong nito, ang boses ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Tumango lang si Lika, hindi malaman ang sasabihin. Buksan niyo po ang hood. Titingnan ko. Walang pag-aalinlangan, ginawa niya ang sinabi nito. Lumabas si Ramon sa munting silong ng parking lot at nilusob ang ulan. Pinanood siya ni Lika mula sa loob. Ang lalaki ay basang sisiw na, ngunit tila hindi nito alintana ang lamig. Nakita niya ang determinasyon sa paggalaw nito, ang pagiging pamilyar sa mga piyesa ng makina. Ang mga kamay nitong may kalyo na minsan niyang hinusgahan ay ngayon ay maliksing gumagalaw, naghahanap ng problema. Ang tanging naririnig ni Lika ay ang buhos ng ulan at ang paminsan-minsang tunog ng metal na kinakalikot ni Ramon. Habang pinapanood niya ito, isang damdamin ang unti-unting lumukob sa kanya. Paghanga. Respeto. At isang bagay pa na hindi niya pinangalanan, isang bagay na mainit at kumikirot sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng ilang minuto, sumenya si Ramon. Subukan niyo pong i-start. Huminga ng malalim si Lika at pinihit ang susi. Vroom! Ang tunog ng umaandar na makina ay ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong araw. Napangiti siya nang hindi namamalayan. Nang tumingin siya ulit kay Ramon, nakasandal na ito sa kotse, basang-basa pa rin, ngunit may isang maliit na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ibinaba ni Lika ang bintana. Salamat talaga, Ramon, sabi niya, sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan nito nang walang bahid ng pagmamataas. Tumango lang ito. Walang anuman. Ingat po sa pag-uwi. Akmang tatalikod na ito para maglakad sa ulan nang may kung anong nag-udyok kay Lika. Sandali, tawag niya. Huwag kang umalis ng ganyan. Magkakasakit ka. Sakay na, kahit ihatid lang kita sa may waiting shed. Umiling si Ramon. Huwag na po, ma'am. Madudumihan ko lang ang kotse ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal kay Lika. Isang paalala ng kanyang mga sinabi noon. Hindi na mahalaga yun, mabilis niyang sagot. Halika na. Bilang pasasalamat. O ililibre na lang kita ng kape. May malapit na kapihan dito. Nag-alinlangan si Ramon saglit, ngunit sa huli, tumango ito. Ilang minuto lang, nakaupo na sila sa isang maliit at mainit na coffee shop. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa amoy ng ulan sa damit ni Ramon. Nag-order si Lika ng 2 tasa ng mainit na kapeng barako. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing bigat ng dati. Ito ay isang katahimikang maihalong pag-aantay. Salamat ulit kanina, basag ni Lika sa katahimikan. Trabaho lang yun noon sa probinsya, sagot ni Ramon, nakatingin sa kanyang tasa. Mekaniko ang tatay ko. Talaga, gulat na sabi ni Lika. Bakit ka nandito? Umiti lang si Ramon ng mapait. Mahabang kwento. Tumingin ito sa kanya. Bakit ka pagising ng ganitong oras? Ang head nurse dapat na unang magpahinga. Naramdaman ni Lika ang pamumula ng kanyang pisngi. Maraming trabaho. Kailangang maging perpekto ang lahat. Wala namang perpekto, ma'am, sagot ni Ramon, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang nasa loob niya. Minsan, sa sobrang paghahabol natin sa perpeksyon, nakakalimutan na nating maging tao. Natigilan si Lika. Ang mga salitang iyon ay tumama ng direkta sa kanyang puso. Nagtuloy ang kanilang usapan. Simple lang. Tungkol sa buhay sa probinsya. Tungkol sa paborito nilang pagkain. Walang tungkol sa ospital. Walang tungkol sa kanilang mga posisyon. Sa loob ng 1 oras na iyon, hindi siya ang head nurse. At siya ay hindi ang janitor. Sila ay si Lika at si Ramon lang. Nang tumila na ang ulan, sabay silang lumabas. Sa harap ng coffee shop, sa ilalim ng ilaw ng poste, muli silang natahimik. Salamat sa kape, sabi ni Ramon. Salamat sa tulong, sagot ni Lika. Nagkatinginan sila, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Lika ang isang koneksyong hindi niya pa naramdaman kaninuman. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Tumalikod na si Ramon para umalis.
Ngunit bago ito humakbang, huminto ito at muling lumingon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Sana lahat ng tao, mahina nitong sabi, tumitingin sa kung sino talaga tayo, hindi sa suot nating uniforme. Pagkatapos sabihin iyon, tuluyan na itong naglakad palayo, iniwan si Lika na nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. At sa ilalim ng mahinang ilaw ng gabi, naramdaman ni Lika ang isang malakas at malinaw na tibok sa kanyang dibdib. Isang tibok na hindi dahil sa pagod o sa kape. Isang unang tibok. Para sa lalaking nagngangalang Ramon Dalisay. Ang gabing iyon sa coffee shop ay ang simula ng lahat. Para kay Ramon, ang mga salitang kisa na lahat ng tao tumitingin sa kung sino talaga tayo, ay hindi lang isang hugot, iyon ay isang pagsubok. Isang pinto na bahagyan niyang binuksan, nag-aantay kung sino ang maglalakas loob na pumasok. At sa mga sumunod na araw, naramdaman niyang si Lika Sarmiento, ang babaeng akala niya isagisag ng lahat ng kanyang kinasusuklaman, ay dahan-dahang sumisilip sa loob. Ang kanilang mundo ay nahati sa dalawa. Sa umaga, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng AC Jude, sila ay si Maam Lika, ang istriktang head nurse, at si Ramon, ang tahimik na janitor. Nagkakasalubong sila sa pasilyo, isang formal na tango lang ang palitan, isang mabilis na tingin na walang nakakapansin. Ang bawat isa ay gumaganap sa kanilang papel, isang charade na sila lang ang nakakaalam. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag ang ospital ay nagsisimula ng humimlay at ang mga anino ay humahaba, nag-iba ang lahat. Doon nagsisimula ang kanilang lihim na mundo. Ang kanilang unang tagpuan ay sa rooftop ng ospital. Dala ni Ramon ang 2 baso ng instant na kape, habang si Lika naman ay may dalang isang supot ng siopao mula sa paborito niyang tindahan. Doon, sa ilalim ng mga bituin at sa lamig ng hangin ng gabi, nag-uusap sila. Walang uniforme, walang nameplate. Siya si Mon, ang lalaking simpleng nangangarap ng tahimik na buhay. Siya si Lika, ang babaeng pagod na sa paghahabol ng perpeksyon. Alam mo ba, kwento ni Ramon isang gabi, habang nakatingin sila sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Noong bata ako, gusto kong maging piloto. Para makalipad palayo. Bakit? Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Lika, ang boses ay mahina. Ngumiti si Ramon. Kahit saan. Basta malayo. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nakita ni Lika ang lungkot na pilit niyang itinatago. Gusto niyang magtanong kung ano ang tinatakbuhan ito, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang hindi pa oras. Sa halip, kinuwento ni Lika ang sarili niyang pangarap. Ako naman, gusto ko lang talagang maging nurse. Para alagaan ang mga tao. Para may magawa akong tama. Tama ka naman sa ginagawa mo, sagot ni Ramon. Masyado mo lang dinidibdib. Sa mga gabing iyon, natuklasan ni Ramon ang ibang Lika. Ang Lika na marunong tumawa sa mga corny niyang jokes. Ang Lika na namumula ang pisngi kapag napupuri niya. Ang Lika na may malambot na puso sa likod ng matigas na panlabas na anyo. Ang kanilang mga i-date ay simple lang, ngunit puno ng kahulugan. Isang gabi, sa isang waiting shed sa labas ng ospital, habang kumakain sila ng isaw mula sa isang street vendor. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Kung may makakakita sa atin ngayon, sabi ni Lika habang pinupunasan ng tissue ang sarsa sa gilid ng labi ni Ramon. Ang head nurse at ang janitor, kumakain ng isaw sa kalye. Siguradong headline sa chismis bulletin ng ospital. Hayaan mo sila, sagot ni Ramon, at sa isang iglap, hinawakan niya ang kamay ni Lika na nagpupunas sa kanyang mukha. Napatigil si Lika. Ang init ng kamay ni Ramon ay tila kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Nanatili lang itong nakapatong sa kamay ni Ramon, isang tahimik na pag-amin. Isang hapon, habang naglilinis si Ramon sa hardin ng ospital, pumitas siya ng isang maliit na bulaklak ng gumamela. Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Kinagabihan, nang magkita sila, iniabot niya ito kay Lika. Ano to? Natatawang tanong ni Lika. Wala akong pambili ng rosas, simpleng sagot ni Ramon. Tinanggap ni Lika ang bulaklak at maingat na isinuksok sa kanyang buhok. Ito ang pinakamagandang bulaklak na natanggap ko, bulong niya, at sa pagkakataong iyon, alam ni Ramon na nagsasabi ito ng totoo. Ngunit ang bawat lihim na sandali ay may kasamang takot. Ang takot na mahuli.
Isang beses, habang magkasama sila sa isang madilim na sulok ng parking lot, biglang may dumaan na security guard. Mabilis silang naghiwalay. Nagtago si Lika sa likod ng isang poste, habang si Ramon ay nagkunwaring nag-iinspeksyon ng mga basurahan. Ramdam nila ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib, isang halo ng kilig at kaba. Nang makaalis ang gwardiya, nagkatinginan sila at napahinga ng maluwag, bago sabay na tumawa ng mahina. Ang panganib ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa kanilang relasyon. Ngunit hindi alam ni Ramon na ang pinakamalaking panganib ay hindi nagmumula sa mga security guard o sa mga tsismosang kasamahan. Ito ay nagmamasid mula sa malayo, laging nakabantay. Isang gabi, matapos ihatid ni Lika si Ramon sa sakayan ng jeep, masaya siyang bumalik sa kanyang kotse. Hindi niya napansin ang isa pang sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada, ang mga bintana ay tinted at madilim. Sa loob ng sasakyang iyon, nakaupo si Lisa. Pinanood niya ang lahat. Ang pag-uusap. Ang tawanan. Ang sandaling paghawak ni Ramon sa kamay ni Lika bago ito bumaba. Kitang-kita niya ang ngiti sa mga labi ng kanyang kapatid, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiting puno ng kaligayahan. Isang ngiting para sa kanya ay isang insulto. Bakit sa isang janitor? Sa lahat ng lalaki sa mundo, bakit sa isang hamak na tagalinis? Siya, na laging nasa anino ng ki-perpektong kiate, ay hindi makapapayag na maging masaya ito sa isang bagay na para sa kanya ay kahiyahiya. Ito na ba ang kahinaan ni Lika? Ang kanyang Achilles heel? Hinawakan ni Lisa ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit at inggit. Dinukot niya ang telepono at pinindot ang kamera. Itinutok niya ito sa kanyang ate na papasok na sa kotse nito, ang mukha ay nagliliwanag pa rin sa saya. Click! Kinuha niya ang isang larawan. Isang larawan ng kaligayahan ng kanyang kapatid. Isang larawan na gagamitin niyang sandata. Habang tinitingnan niya ang imahe sa screen, isang malamig at determinadong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mukha niya ay nababalutan ng anino sa loob ng kotse, at ang tanging nagliliwanag ay ang display ng telepono at ang nagniningas na galit sa kanyang mga mata. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Lika. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ang trabaho ang sentro ng kanyang mundo. Ang bawat araw ay may bagong kulay, isang bagong dahilan para ngumiti. Ang dating blankong kalendaryo ng kanyang buhay ay napuno ng mga lihim na sandali, mga ninakaw na tingin sa pasilyo, mga text message sa hating gabi, at ang mga pagtatagpo sa rooftop na kanyang pinakaiingatan. Ngunit ang bawat matamis na panaginip ay may banta ng paggising. At ang banta sa panaginip ni Lika ay may mukha ng kanyang sariling kapatid. Nagsimula ito sa mga tila inosenteng komento. Ate, napapansin ko, lagi kang masaya ngayon ha, sabi ni Lisa isang araw habang sabay silang nagkakape sa pantry. May bago bang inspirasyon? Umiti lang si Lika, isang lihim ng ngiti na hindi niya maipaliwanag. Hindi pa siya handang sabihin ang totoo. Hindi pa niya alam kung paano. Paano mo sasabihin sa mundo, sa pamilya mo, na ang puso mo ay nahulog sa isang taong sa tingin nila ay nasa pinakamababang antas ng lipunan? Masaya lang ako sa trabaho, palusot niya. Ngumiti si Lisa, isang ngiting alam ni Lika na hindi totoo. Talaga? Akala ko pa naman dahil kay Kiki Alcaraz. Nagsalubong ang kilay ni Lika. Si Miguel Alcaraz ay isang bagong cardiologist sa ospital. Guwapo, mayaman at halatang may gusto kay Lika. Ilang beses na siyang inanyayahang lumabas nito, ngunit palagi niyang tinatanggihan. Nakita ko kasi kayo nung isang araw, nag-uusap sa may lobby, patuloy ni Lisa, ang boses ay puno ng sigla. Bagay kayo, ate. Doctor at head nurse. Perfect match. Ipinakita niya sa akin yung bago niyang kotse kahapon. Grabe. Siguradong masaya ang magiging girlfriend nun. Hindi kumibo si Lika. Ang bawat papuri ni Lisa kay Ziki Alcaraz ay parang isang karayom na tumutusok sa kanya. Isang paalala ng kung ano ang kiinaasahan sa kanya ng lahat. Isang paalala kung gaano kalayo si Ramon sa pamantayan na iyon. Habang ang mga salita ni Lisa ay lason na unti-unting ipinapainom sa kanya, iba naman ang diskarte nito kay Ramon. Nakita ni Lika kung paano nito sinasadyang makasalubong si Ramon sa mga pasilyo. Isang hapon, habang papunta siya sa opisina,
natanaw niya sina Lisa at Ramon na nag-uusap malapit sa supply closet. Si Lisa ay nakangiti ng napakatamis, habang si Ramon naman ay seryoso lang na nakikinig. Kuya Ramon, salamat pala ulit sa tulong mo kahapon ha, narinig niyang sabi ni Lisa. Alam mo, saludo talaga ako sa'yo. Ang sipag-sipag mo. Hindi umimik si Ramon, tumango lang. Sana lahat ng tao dito sa ospital, kasing sipag mo, dagdag pa ni Lisa, bago bumulong na para bang isang sikreto. Lalo na si ate. Alam mo na, si ate Lika napaka-ambisyosa nun. Ang gusto nun, laging nasa taas. Mataas ang pangarap, kaya mataas din ang standard sa lalaki. Pero syempre, hindi naman sa minamaliit kita ha. Mabait ka naman. Ang mga salitang hindi naman sa minamaliit kita, ay ang pinakamasakit na bahagi. Alam ni Lika na iyon mismo ang gustong iparating ni Lisa. Nang makaalis si Lisa, nilapitan ni Lika si Ramon. Anong sinabi niya sa'yo? Nagkibit balikat lang si Ramon. Wala. Mga papuri na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Ngunit nakita ni Lika ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Isang bakas ng pag-aalinlangan. Isang anino ng pag-iisip. Ang lason ay nagsimulang gumana. Kinagabihan, sa kanilang tagpuan sa rooftop, naramdaman ni Lika ang distansya sa pagitan nila. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Iniisip mo ba yung sinabi ni Lisa? Tanong ni Lika. Ang alin doon? Yung ambisyosa ka raw? O yung mataas ang standard mo sa lalaki? Sagot ni Ramon, may bahid ng sarkasmo na matagal nang hindi naririnig ni Lika mula sa kanya. Nasaktan si Lika. Hindi totoo yun. Hindi ba? Tanong ni Ramon, tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Lika, ano ba talaga tayo? Ano to? Nagtatago tayo sa dilim. Sa umaga, hindi mo ako magawang tingnan sa mata. Hindi mo masabi sa kapatid mo, sa mga kaibigan mo. Dahil ba nahihiya ka? Hindi, mabilis niyang sagot, ngunit ang bilis ng kanyang pagtanggi ay tila nagpapatunay lang sa sinabi nito. Hindi lang madali, Ramon. Dahil janitor lang ako, dugtong ni Ramon, hindi bilang isang tanong, kundi isang mapait na konklusyon. Iyon ang kanilang unang seryosong pagtatalo. Isang pagtatalo na isinilang mula sa mga binhi ng pagdududa na itinanim ni Lisa. Kinabukasan, lalong lumala ang sitwasyon. Naglalakad si Lika sa pasilyo nang makita niya si Lisa na iaksidenteng kinabitawan ang kanyang mamahaling leather na pitaka sa sahig, malapit mismo sa paanan ni Ramon na noon ay nagwawalis. Ay, naku, sabi ni Lisa, ngunit sa halip na pulutin agad, nagkunwari itong may hinahanap sa kanyang bag ang pitaka ay nanatili sa sahig, bukas ng bahagya, na nagpapakita ng mga credit card at ilang malulutong na 1,000 piso. Nakahinto si Ramon, nakatingin sa pitaka. Nakatingin si Lika mula sa malayo, ang puso niya ay kumakabog. Pulutin mo, Ramon. Pulutin mo at ibalik sa kanya, sigaw ng kanyang isip. Ngunit hindi gumalaw si Ramon. Nakatitig lang ito sa pitaka na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Pagkatapos ng ilang segundo, tinalikuran niya ito at ipinagpatuloy ang kanyang pagwawalis sa kabilang direksyon na para bang hindi niya nakita. Si Lisa, nahalatang bigo sa reaksyon ni Ramon, ang siyang yumuko at dumampot ng sarili niyang pitaka. Nang mag-angat ito ng tingin, nagtama ang kanilang mga mata ni Lika. Umiti si Lisa sa kanya, isang ngiting nagtatanong. Isang ngiting nagsasabing, si. Sinusubukan ko lang naman siya para sa'yo, ate. Naramdaman ni Lika ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi iyon isang pagsubok. Iyon ay isang bitag. At ang kapatid niya mismo ang nag-uumang nito. Ang laso ng inggit ay hindi lang sumisira sa tiwala. Naghahanda na itong pumatay. Ang tensyon sa pagitan ni Ramon at Lika ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay maaaring mapatid. Ang kanilang mga lihim na pagkikita sa rooftop ay nabawasan. Ang mga matatamis na text messages ay napalitan ng mga maikling palitan ng tanong at sagot. Ramdam ni Ramon ang pag-aalinlangan ni Lika at nasasaktan siya rito. Ngunit mas nasasaktan siya sa katotohanang marahil, tama nga ito. Marahil, talagang may malaking pader sa pagitan ng isang head nurse at isang janitor, isang pader na kahit anong pag-ibig ay hindi kayang gibain. Isang araw, ang karaniwang tahimik na attitude ay nagkagulo. Isang AV ang dumating. Hindi lang basta say. Si Don Armando de Villa,
isang kilalang negosyante at isa sa mga pinakamayamang tao sa bansa, ay na-admit dahil sa atake sa puso. Ang buong hospital administration ay tila mga langgam na nagkakandara pa upang siguraduhin ang lahat ay perpekto para sa kanilang mahal na pasyente. Para kay Ramon, ang pangalang De Villa ay naghatid ng isang pamilyar na kilabot. Si Don Armando ay hindi lang isang negosyante. Isa ito sa mga pinakamalapit na kaibigan at kasosyo ng kanyang ama, si Don Ricardo del Fuego. Sila ang mga haligi ng mundong kanyang tinalikuran. Ang pagdating nito sa ospital ay parang isang multo mula sa nakaraan, isang paalala ng buhay na pilit niyang iniiwasan. Sinubukan niyang iwasan ang iiwing. Nag-request siya na sa ibang palapag siya maglilinis. Ngunit tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Ang supervisor niya mismo ang nag-utos sa kanya na tumutok sa paglilinis ng pasilyo sa labas ng suite ni Don Armando. Kailangan kumikinang sa linis yan, Ramon. Walang puwang para sa pagkakamali, bili nito. Walang nagawa si Ramon kundi sumunod. Habang itinutulak niya ang kanyang cart ng panlinis, naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng pamilya at mga bisita ni Don Armando. Mga tinging puno ng pagmamataas, mga tinging lumalago sa kanyang asul na uniforme at tila hinuhubaran siya ng dignidad. Iyon ang mga tingin na kinalakihan niya at kinamumuhian niya. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Lisa. Tila isang anghel na bumaba sa lupa, si Lisa ang naging paboritong nurse ni Don Armando. Palagi itong nakangiti, laging handang tumulong, at ang boses nito ay kasing tamis ng pulot. Don Armando, kailangan niyo po ba ng tubig? Don Armando, komportable po ba ang unan ninyo? Pinanood ni Ramon ang pag-arte ni Lisa. Nakikita niya ang kalkuladong bawat galaw, ang peking simpatya sa mga mata nito. Ngunit ang pamilya De Villa ay bulag dito. Para sa kanila, si Lisa ay isang modelo ng isang perpektong nurse. Isang hapon, habang nagpupuna si Ramon ng sahig malapit sa pintuan ng suite, lumabas si Don Armando, kasama si Lisa na umaalalay. Nakaupo ito sa isang wheelchair, ngunit ang otoridad ay naroon pa rin. At sa kanyang pulso, isang bagay ang kumislap sa ilalim ng ilaw ng ospital, isang Rolex na gawa sa purong ginto, na may mga diamante bilang pananda ng oras. Iyon ay hindi lang isang relo. Iyon ay isang simbolo. Isang simbolo ng kapangyarihan, ng yaman, ng lahat ng bagay na tinalikuran ni Ramon. Napaiwas siya ng tingin, ngunit huli na ang lahat. Nakita siya ni Don Armando. Teka, sabi ng matanda, ang boses ay mahina ngunit may bigat. Pamilyar ang mukha mo, iho. Nanigas si Ramon. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi po, Senor. Baka nagkakamali lang po kayo, mabilis niyang sagot, hindi tumitingin ng diretsyo. Tinitigan siya ni Don Armando, pinipilit alalahanin. Ngunit bago pa man ito makapagsalita muli, mabilis na sumingit si Lisa. Nako, Don Armando, wag na po kayong mag-isip ng marami. Baka tumaas po ulit ang presyon ninyo. Hayaan niyo na po siya. Dinala niya ang wheelchair palayo, ngunit bago sila tuluyang makaliko, sumulyap si Lisa kay Ramon. Isang sulyap na puno ng tagumpay. Kinagabihan, nagkita sina Ramon at Lika sa kanilang tagpuan. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat. Ramon, nakita kita kanina, sabi ni Lika. Pinag-uusapan ka sa nurses station. Sabi ni Lisa, kinulit mo raw si Don Armando. Hindi totoo yan, mahinang sagot ni Ramon. Alam ko, sabi ni Lika. Ngunit ang kanyang boses ay may pag-aalinlangan. Pero bakit kanya pinansin? Bakit niya sinabing pamilyar ka? Tumingin si Ramon sa malayo. Ito na ba ang pagkakataon para sabihin ang totoo? Ngunit paano? Paano niya sisimulan? Anak ako ng kaibigan niya. Mayaman ako dati. Nagtatago ako. Ang lahat ng iyon ay parang kasinungalingan. Mag-ingat ka kay Don Armando, sabi na lang niya. Mag-ingat ka sa mga taong tulad niya. Sa mundo nila, ang mga taong tulad natin ay mga laruan lang. Anong ibig mong sabihin sa mga taong tulad natin? Tanong ni Lika, nasasaktan. Ganon ba talaga kababa ang tingin mo sa sarili mo? At sa akin, dahil kasama mo ako. Umiling si Ramon, puno ng frustrasyon. Hindi siya maintindihan ni Lika. Hindi nito maiintindihan. Sa kabilang dako, sa loob ng suite ni Don Armando, isa pang eksena ang nagaganap. Nagdala si Lisa ng isang baso ng mainit na tubig para sa matanda.
Salamat, Hija, sabi ni Don Armando. Napakabait mong bata. Wala po iyon, nakangiting sagot ni Lisa. Habang iniinom ng matanda ang tubig, ang mga mata ni Lisa ay hindi nakatingin dito. Nakatutok ito sa gintong Rolex na nakapatong sa bedside table, sa tabi mismo ng baso ng tubig. Nang matapos uminom si Don Armando, kinuha ni Lisa ang baso. Sige po, magpahinga na po kayo. Teka, Hija, tawag ng matanda. Pakikuha nga ang telepono ko. Tatawagan ko lang si Ricardo. Si Ricardo. Ang pangalan ay tumama kay Lisa na parang kidlat. Ricardo Del Fiego. Ang ama ni Ramon. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Habang kinukuha ni Lisa ang telepono, sinadya niyang itulak ng bahagya ang basong walang laman. Tumagilid ito at natapon ang mga natitirang patak ng tubig sa bedside table, malapit sa Rolex. Ay, pasensya na po, sabi ni Lisa, at mabilis na kumuha ng tissue para punasan ito. Ngunit ang kanyang totoong ginawa ay mas tuso. Sa pagkilos na iyon, maingat niyang kinuha ang basong pinag-inuman ni Don Armando at pinalitan ito ng isa pang basong dala niya. Isang basong kani-kanina lang ay hinawakan ni Ramon nang utusan niya itong mag-refill ng tubig. Iniwan niya ang basong mayroong fingerprint ni Ramon sa bedside table. Pagkatapos, lumabas siya ng kwarto, ang puso ay kumakabog sa pananabik. Hawak na niya ang lahat ng piyesa. Ang pain. Ang biktima. At ang perpektong ebidensya. Tumayo siya sa isang madilim na sulok ng pasilyo at tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Isang matamis na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig, kalkulado at puno ng lason. Kinaumagahan, ang St. Jude Medical Center ay sinalubong ng isang balitang mabilis kumalat na parang apoy. Ang katahimikan ng umaga ay binasag ng mga bulungan, ng mga nagtatakang tingin, at ng isang tensyon na halos nahihipo sa hangin. Nawawala ang Rolex ni Don Armando de Villa. Nalaman ito ni Lika nang ipatawag siya sa opisina ng hospital director. Ang mukha ng direktor, si Ilki Alcantara, ay kulay abo sa stress. Kasama nito ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng barong, ang security chief ng ospital at ang personal na security ni Don Armando. Lika, I need you to be discreet about this, mahinang sabi ni Ilki Alcantara, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Don Armando lost his watch. It's a limited edition Rolex. The man is furious. He's threatening to sue the hospital for negligence. Naramdaman ni Lika ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Saan po huling nakita? Sa bedside table niya kagabi. Pagising niya kaninang umaga, wala na, sagot ng security chief. Naka-lockdown na ang buong EA wing. Walang makakalabas o makakapasok na hindi ini-inspeksyon. At ayon sa utos ng pamilya de Villa, kailangan nating isailalim sa investigasyon ang lahat ng staff na pumasok sa kwarto o nag-duty sa palapag na iyon kagabi. Ang puso ni Lika ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ramon. Siya ang naka-assign sa pasilyo na iyon kagabi. Ang mga sumunod na oras ay isang bangungot. Ang mga nurse, doktor, at staff ay isa-isang tinawag at tinanong. Ang dating magiliw na samahan ay napalitan ng pagdududa at hinala. Lahat ay nagtuturuan, lahat ay naghugas kamay. At pagkatapos, lumabas ang kisuhestyon ni Lisa. Sa gitna ng nurses station, kung saan naroroon ang security team, nagsalita si Lisa, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalinlangan. Sir, hindi naman po sa nagbibintang ako, pero hindi po ba dapat nating tingnan din ang mga locker ng mga janitorial staff? Sila po kasi ang may access sa buong palapag. Napatingin ang lahat kay Lisa. Si Lika, na nakatayo sa di kalayuan, ay naramdaman ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Alam niya kung saan ito patungo. Magandang suhestyon, Miss Sarmiento, sabi ng security chief. Sinimulan ang paghahalughog. Ang mga locker ng janitorial staff, na karaniwang hindi pinapansin, ay biglang naging sentro ng atensyon. Ang tunog ng mga metal na pinto na binubuksan ng pilit ay umalinggaw sa basement. Si Ramon ay nakatayo lang sa isang tabi, tahimik, ang kanyang mukha ay isang blankong pader, ngunit nakita ni Lika ang pagtiim ng kanyang mga panga. Isa-isang binuksan ang mga locker. Wala. 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 Hanggang sa marating nila ang locker ni Ramon. Buksan mo, utos ng security chief. Dahan-dahang kinuha ni Ramon ang kanyang susi.
Ang bawat galaw niya ay mabagal, tila ba pinahahaba ang sandali. Ipinasok niya ang susi sa seradura. Click! Binuksan niya ang pinto. Sa loob, naroon ang kanyang mga gamit. Isang lumang t-shirt, isang supot ng tinapay, isang bote ng tubig. Walang kakaiba. Nakahinga ng maluwag si Lika. Ngunit ang security chief ay hindi pa tapos. Kinuha nito ang isang peres ng guwantes at sinimulang kapain ang loob ng locker. Kinapa nito ang mga bulsa ng lumang pantalon na nakasabit. At doon, mula sa bulsa, may kinuha ito. Isang bagay na kumislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng basement. Ginto. Diamante. Isang Rolex. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang lahat ng mata ay napunta kay Ramon. Ang mga bulungan ay naging isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. Hindi sa akin yan, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panginginig na hindi maitago. Hindi sa'yo, sarkastikong tanong ng security chief. Pero nasa locker mo? Paano mo to maipapaliwanag? Tumayo si Lisa sa likod ng mga security, ang kanyang kamay ay nasa bibig, ang mga mata ay nanlalaki sa peking pagkagulat. Ngunit nakita ni Lika ang isang panandali ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng kanyang kapatid bago niya ito muling naitago. Hindi ko alam, tanging nasabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa relo o sa mga security. Nakatingin ito kay Lika. Sa gitna ng gulo, ng mga akusasyon, ng mga mapanuring tingin, ang mga mata niya ay nakahanap ng sa kanya. Ang pader sa kanyang mga mata ay gumuho, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lika ang nasa likod nito, sakit, pagkakanulo, at isang desperadong tanong. Isang tanong na hindi nangangailangan ng salita. Isang tanong na tumagos sa puso ni Lika na parang isang punyal. Naniniwala ka ba sa kanila o sa akin? Bago pa man makasagot si Lika, kahit sa kanyang isip lang, isang pares ng posas ang kinuha ng isa sa mga security. Ang tunog ng metal na isinasara sa pulso ni Ramon ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Click! Click! Hindi pumalag si Ramon. Hindi siya nagsalita. Hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Lika habang hinihila siya palayo ng mga security. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw. Sumisigaw ng isang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngao sa isipan ni Lika, habang pinapanood niya ang lalaking unti-unti niyang minamahal na dalhin palayo, na para bang isa ng kriminal. May tiwala ka ba sa akin? Ang tunog ng sirena ng police car na papalayo ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Lika. Bawat segundo na lumilipas, bawat metro na inilalayo nito si Ramon, ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa ang tinatanggal. Naiwan siyang nakatayo sa lobby ng ospital, napapaligiran ng mga taong nagbubulungan, ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malawak na disyerto. Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa lalaking yan. Kawawang Lika, mukhang nauto. Janitor lang pala, magnanakaw pa. Ang mga salita ay mga batong ibinabato sa kanya. Hindi niya sila magawang harapin. Ang tanging nakikita niya ay ang huling tingin ni Ramon, isang tinging puno ng sakit at isang tanong na hindi niya nasagot. Sinubukan niyang habulin. Sinubukan niyang magpaliwanag sa security. Ngunit ang pader na kanilang itinayo ay mas matibay kaysa sa kanyang boses. Ma'am Lika, police matter na po ito. Wala na po tayong magagawa, sabi sa kanya ng security chief, ang mga mata nito ay walang emosyon. Ang kanyang unang reaksyon ay hanapin ang hospital director. Pumasok siya sa opisina ni Ihi Alcantara nang walang katok-katok. Hindi siya ang kumuha, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Kilala ko si Ramon. Hindi niya magagawa iyon. Tumingin sa kanya si Ihi Alcantara, hindi bilang isang boss, kundi bilang isang taong naawa. Lika, huminahon ka. The evidence is overwhelming. Natagpuan sa locker niya. May fingerprint analysis na ginawa ang pulisya sa baso sa tabi ng relo. It matched his. Ano pa ang kailangan nating ebidensya? It's a setup. Frame up to, desperado niyang sigaw. At sino ang gagawa noon? Bakit, tanong ni Ihi Alcantara, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may pinalidad. Lika, I advise you to stay out of this. Ang pamilya de Villa ay hindi biro. Dahil sa pagtatanggol mo sa isang janitor, nadadamay na ang pangalan mo. The management is already discussing your position.
Ayokong mawala ka sa amin, pero kailangan mong piliin ang iyong mga laban. Ang mga salitang kipiliin ang iyong mga laban ay isang ultimatum. Ang kanyang karera, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, laban sa kanyang pananampalataya sa isang tao na ang buong mundo ay hinuhusgahan na. Lumabas siya ng opisina na parang isang zombie, ang mga salita ng direktor ay umuugong sa kanyang tainga. Ang kanyang huling pag-asa, ang kanyang kapatid. Nakita niya si Lisa sa kanilang locker room, umiiyak habang inaalo ng ibang mga nurse. Grabe, hindi ako makapaniwala, hikbi ni Lisa. Mukha pa naman siyang mabait. Itinulak ni Lika ang ibang mga nurse palayo. Umalis muna kayo, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang buhay. Nang silang dalawa na lang ang natira, hinarap niya si Lisa. Ikaw, bulong niya. Ikaw ang may gawa nito. Biglang tumigil sa pag-iyak si Lisa. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkukunwaring sakit. Ate, ano nang sinasabi mo? Bakit ako? Paano mo nagagawang pagbintangan ang sarili mong kapatid para sa lalaking yon? Nakita ko kung paano mo siya tingnan. Nakita ko kung paano mo siya laging sinusundan. Ang mga inosenteng komento mo, ang pagsubok mo sa kanya gamit ang pitaka mo. Lahat yun, Lisa. Lahat yun ay parte ng plano mo. Muling tumulo ang mga luha ni Lisa, ngunit ngayon ay may kasama ng galit. Plano? Ate, naririnig mo ba ang sarili mo? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Nakita kong nahulog ka sa isang janitor at natakot ako. Natakot ako na baka saktan ka niya, na baka lokohin ka niya. Kaya, inobserbahan ko siya. Pero hindi ko inakalang magnanakaw pala siya. At ngayon, ako pa ang masama? Ako pa na nagmamalasakit lang sa'yo. Ang bawat salita ni Lisa ay perpektong binitawan. Siya ang biktima. Siya ang nag-aalalang kapatid. Si Lika ang kontrabida, ang bulag na babaeng ipinagtatanggol ang isang kriminal. Nawalan ng lakas si Lika. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingan na binalot sa pagmamahal? Sa harap ng perpektong pag-arte ni Lisa, ang kanyang mga akusasyon ay parang mga sigaw ng isang baliw. Bumalik siya sa kanyang maliit na opisina. Umupo siya sa kanyang silya, nakatitig sa blangkong pader. Ang telepono niya ay walang tigil sa pagring, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mundo, na dating napaka-organisado at perpekto, ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Wala na si Ramon. Ang kanyang karera ay nasa bingit ng alanganin. Ang mga kasamahan niya ay iniisip na isa siyang tanga. At ang kanyang sariling kapatid ang may pakana ng lahat. Naramdaman niya ang luha na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang luha, tapos isa pa, hanggang sa hindi na niya ito mapigilan. Umiyak siya. Hindi isang magandang iyak. Isang pangit, desperadong iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong nawasak. Ang katahimikan ng kanyang opisina ay napuno ng tunog ng kanyang mga hikbi, habang sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Ang tunog ng ulan sa kanyang bintana ay tila nakikidalamhati, isang malungkot na saliw sa kanyang pag-iisa. Nawala na ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang nagring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi isang pamilyar na numero. Isang hindi rehistradong numero. Dahil sa pagod, sinagot niya ito nang hindi nag-iisip. Hello, sabi niya, ang boses ay basag. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Isang boses na malamig, malalim at puno ng kapangyarihan. Isang boses na hindi niya pa narinig kailanman, ngunit naghatid ng kilabot sa kanyang buong katawan. Layuan mo ang anak ko, sabi ng boses, kung ayaw mong masira ang buhay mo. Natigilan si Lika. Ang kanyang mga luha ay biglang tumigil. Sino to? Ngunit ang tawag ay pinutol na. Tut tut tut. Nakatitig siya sa telepono, ang kanyang isip ay naguguluhan. Anak ko. Sino? Si Ramon? Paano? At sino ang lalaking iyon na may boses na tila kayang kontrolin ang mundo? Sa isang iglap, ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang bagong damdamin, takot. At isang maliit, nagbabagang kuryosidad. Ang bitag na sumira sa kanya ay marahil ang susi rin sa isang sikretong mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Ang boses sa kabilang linya ay nawala na, ngunit ang mga salita nito ay nanatiling nakaukit sa isipan ni Lika,
na parang sinunog ng nagbabagang bakal. Layuan mo ang anak ko kung ayaw mong masira ang buhay mo. Anak ko. Nakatitig si Lika sa itim na screen ng kanyang telepono. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Ang lamig na dala ng takot ay mabilis na napalitan ng isang kakaibang init, isang init na nagsimula sa kanyang dibdib at mabilis na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito init ng galit, kundi init ng determinasyon. Ang tawag na iyon, na ang layunin ay takutin siya, ay nagbigay sa kanya ng kabaligtaran. Iyon ang naging patunay. Ang kumpirmasyon na tama ang kanyang kutob. Si Ramon Dalisay ay hindi isang ordinaryong tao. Mayroong isang malaking sikreto sa likod ng kanyang asul na uniforme at sa mga kalyo sa kanyang mga kamay. At ang sikretong iyon ang dahilan kung bakit siya sinisira. Tumayo si Lika. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, hindi na nang may kalungkutan, kundi nang may layunin. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong kay Ramon. Ang awa sa sarili ay hindi magpapalaya sa kanya. Ang tanging makakatulong ay ang katotohanan. At hahanapin niya iyon kahit na ano pa ang maging kapalit. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho na. Wala na siyang pakialam kung masira pa ito ng tuluyan. Ang unang hakbang, ang key room. 11:00 na ng gabi. Ang ospital ay tahimik na. Alam niyang ang security guard na nakaduty sa key room, si Mang Tonyo, ay mahigpit sa protocol. Dahan-dahan siyang kumatok sa pinto. Bumukas ito ng bahagya at sumilip ang mukha ni Mang Tonyo. Ma'am Lika. Gabi na po ah. Mang Tonyo, kailangan ko ng pabor, sabi ni Lika, sinisikap panatilihing kalmado at may otoridad ang kanyang boses. May ginagawa akong internal nursing audit para sa efficiency. Kailangan kong makita ang footage ng West Wing sa labas ng FE Suite mula kahapon ng hapon hanggang kagabi. Nagsalubong ang kilay ni Mang Tonyo. Naku, ma'am, alam niyo naman pong bawal yan. Kailangan ng sulat mula sa administration. Ito ay utos mula sa administration, putol ni Lika, isang kalkuladong pagsisinungaling. Para maiwasan na ang nangyari kanina. Confidential ito, Mang Tonyo. Kung ayaw mong madamay, mas mabuting tulungan mo ako. Nag-alinlangan ang matanda, ngunit ang otoridad sa boses ni Lika ay sapat na para ito'y mapilitan. Pinapasok siya nito sa malamig na silid na puno ng mga monitor. Ang mahinang ugong ng mga server ay ang tanging maririnig. Aling oras po, ma'am? I-rewind mo sa 3:00 ng hapon kahapon. Oras. Minuto. Paulit-ulit nilang pinanood ang mga tahimik na galaw sa pasilyo. Nakita ni Lika ang sarili niya, ang ibang mga nurse, ang pamilya de Villa. At nakita niya si Ramon, tahimik na nagwawali sa isang sulok. Pagkatapos ay nakita niya si Lisa, papalapit, ang peking ngiti nito. Ang lahat ay naaayon sa mga nangyari. Hanggang sa isang detalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Matapos ang insidente kung saan aksidenteng inahulog ni Lisa ang kanyang pitaka, isang eksenang malinaw na kuha ng kamera, at matapos itong talikuran ni Ramon, umalis si Lisa papunta sa kabilang direksyon. Ngunit pagkalipas ng 2 minuto, bumalik ito. Lumingalinga ito sa paligid. Nang makitang walang tao, hindi ito dumiretso sa nurses station. Mabilis itong pumasok sa supply closet, ang closet na katabi mismo ng janitor's area, kung saan nakalagay ang mga locker. Nanatili ito sa loob ng halos 30 segundo bago lumabas na para bang walang nangyari. Stop! I-zoom in mo yan, utos ni Lika. Ang puso niya ay kumakabog. Bakit pupunta si Lisa sa supply closet na iyon? Ang alibi niya ay babalik na siya sa nurses station. Ito na. Hindi man ito direktang ebidensya na siya ang naglagay ng relo, ito ay patunay na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang mga galaw. Ito ay patunay na may ginawa siyang kahina-hinala malapit sa locker ni Ramon. Salamat, Mang Tonyo. Ang nakita natin ngayon, sa atin lang, sabi ni Lika bago umalis. Mayroon na siyang alas. Maliit, pero isang alas pa rin. Ngunit may kulang pa. Ang tawag. Anak ko. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng boses na iyon. Kailangan niyang malaman ang sikreto ni Ramon. Ang kanyang isip ay dinala siya sa locker ni Ramon. Ang mga gamit nito, tiyak na kinuha na ng ospital. Dinala sa bodega ng mga lost and found o mas malamang sa basurahan. Tumakbo siya pababa sa basement.
Sa dulo ng isang madilim na pasilyo, naroon ang isang silid kung saan itinatambak ang mga gamit na itatapon na. Sa isang sulok, nakita niya ang isang maliit na karton na may nakasulat na pangalan, Dalisay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang kahon. Ang laman nito ay simple at nakakadurog ng puso. Isang lumang libro ng tula. 2 kupas na t-shirt. Isang supot ng halos ubos ng kape. Ang buong buhay ng isang tao sa isang maliit na kahon. Kinapa niya ang bawat isa, naghahanap ng kahit ano. Isang sulat. Isang nizi. Kahit anong magbibigay sa kanya ng palatandaan. Binuklat niya ang libro ng tula. At mula sa pagitan ng mga pahina, isang bagay ang nahulog. Isang luma, lukot at naninilaw na litrato. Pinulot niya ito. Ang kanyang paghinga ay huminto. Nasa litrato ang isang batang lalaki, mga 6 o 7 taong gulang, na may malungkot ngunit pamilyar na mga mata. Walang duda, si Ramon. Katabi nito ang isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida, ang kanyang ngiti ay mahiyain. Ang ina marahil ni Ramon. At sa likod nilang dalawa, nakatayo ang isang lalaki. Isang lalaking mas bata, ngunit ang tindig ay puno ng kapangyarihan at pagmamay-ari. Ang isang kamay nito ay nakapatong sa balikat ng babae. Kilala ni Lika ang mukha ng lalaking iyon. Nakikita niya ito sa mga dyaryo, sadsi, sa mga billboard. Ang isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Si Don Ricardo Del Fuego. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay. Ang pagiging pamilyar ni Don Armando kay Ramon. Ang babala ni Ramon tungkol sa mundo ng mayayaman. Ang kanyang peklat. Ang misteryosong tawag. Anak ko. Si Ramon Dalisay, ang janitor, ay anak sa labas ni Don Ricardo Del Fuego. Hinawakan ni Lika ang litrato ng mahigpit. Ito na ang katotohanan. Ang katotohanang magpapalaya kay Ramon o ang katotohanang tuluyang sisira sa kanilang lahat. Ang tunog ng pagbukas ng selda ay isang tunog na hindi inakala ni Ramon na maririnig niya kailanman. Sa loob ng halos 24 na oras, ang kanyang mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng isang malamig at mabahong kulungan. Dito, ang kanyang unipormeng asul ay napalitan ng kulay kahel na damit ng isang bilanggo. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay, ngunit pakiramdam niya ay mas mababa pa siya sa lahat. Hindi ang rehas o ang matigas na semento ang nagpahirap sa kanya, kundi ang imahe ng mukha ni Lika. Ang pagkabigla, ang pagkalito, ang sakit sa mga mata nito bago siya kinalagkad palayo. Ang tanong na hindi nito nasagot, naniniwala ka ba sa akin, ay isang multong paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Dalisay, may piyansa ka, sabi ng isang pulis, ang boses ay walang interes. Nagtaka si Ramon. Piyansa. Saan siya kukuha ng pera para doon? Ang krimen ay non-bailable, lalo na't ang nag-aakusa ay isang Devilla. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang isang lalaking nakatayo, nakasuot ng isang mamahaling suit, naghihintay sa kanya. Ito ay si Attorney Diaz, ang punong abogado ng Del Fuego Corporation. Ang kanang kamay ng kanyang ama. Pinapalaya ka na, Ramon, sabi ng abogado, ang boses ay propesyonal ngunit malamig. Pinakiusapan ni Don Ricardo si Don Armando. Ang kaso ay ibabasura sa kondisyon na ti. Na ano, putol ni Ramon, ang kanyang boses ay maihalong galit. Nababalik ako sa kanya? Na magiging sunod-sunuran niyang tuta. Sabihin mo sa kanya, mas gugustuhin ko pang mabulok dito. Bumuntong hininga si Attorney Diaz. Hindi mo naiintindihan, Ramon. Ito ay para sa kapakanan mo. Kapakanan ko, tumawa si Ramon ng mapait. Ang kapakanan ko ba ay ang pagtakpan ang pangalan ng pamilya? Ang kapakanan ko ba ay ang kalimutan kung paano niya itinapon ang nanay ko na parang basura? Ang mga pader ng police station ay tila naglaho at bigla bumalik si Ramon sa kanyang nakaraan. Flashback. Isang batang Ramon, mga 8 taong gulang, na nagtatago sa likod ng kortina ng kanilang maliit na bahay sa probinsya. Ang kanyang ina, si Elena, ay umiiyak habang kaharap ang isang babaeng eleganteng manamit, ang legal na asawa ni Don Ricardo. Umalis na kayo dito, sigaw ng babae. Huwag na kayong magpapakita pa sa amin. Isa kang kahihiyan. At ang bastardo mong anak, hinding-hindi kikilalanin ang asawa ko. Flashback. Isang teenager na si Ramon, sinusugod ang mansyon ng mga Del Fuego,
matapos malaman na ang kanyang ina ay may malubhang sakit at kailangan ng tulong pinansyal. Hinarang siya sa gate. Ngunit nakita niya ang kanyang ama na nakatingin mula sa bintana ng ikalawang palapag. Nakita siya nito. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod ito at isinara ang kurtina, na para bang isa lang siyang dumi sa labas ng kanilang perpektong mundo. Flashback. Ang libing ng kanyang ina. Simpleng-simple. Siya lang at ilang kapitbahay ang naroon. Walang bulaklak, walang mensahe, walang anino mula sa pamilya Del Fuego. Sa araw na iyon, sa harap ng puntod ng kanyang ina, isinumpa ni Ramon na tatalikuran niya ang lahat ng koneksyon sa pangalang iyon. Isinumpa niyang mamumuhay siya sa paraang kabaligtaran ng lahat ng kinakatawan nito. Kaya siya naging janitor. Isang araw-araw na pagpapaalala sa kanyang sarili na ang dignidad ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pawis at malinis na trabaho. Ramon? Ang boses ni Attorney Diaz ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Umuwi ka na. May inarkila kaming apartment para sa'yo. Magpahinga ka. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa kanya, matigas na sabi ni Ramon. Tumalikod siya at naglakad palayo, papalabas ng police station, papalayo sa lahat ng koneksyon sa kanyang ama. Naglakad siya ng walang direksyon, ang isip ay gulong-gulo. Pumunta siya sa nag-iisa niyang kanlungan, isang maliit at masikip na kwarto sa isang boarding house na kanyang inuupahan, isang lugar na walang nakakaalam maliban sa kanya. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, ang ulo ay nasa kanyang mga palad. Ang pagtakas ay hindi gumana. Ang kanyang nakaraan ay hinabol siya at tuluyan ng inabutan. At sa paghabol na iyon, nadamay pa ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya na posible palang magtiwala muli. Si Lika. Hinamak niya ito. Ininsulto. Ngunit ito ang nag-iisang tao na tumingin sa kanya at nakita ang higit pa sa isang uniforme. At ano ang ginawa niya? Ipinagkait niya dito ang katotohanan. Ipinagkait niya ang tiwala. Kinuha niya ang kanyang luma at gasgas na wallet. Mula sa isang lihim na bulsa nito, kinuha niya ang nag-iisang larawan ng kanyang ina. Bata pa ito sa litrato, ang ngiti ay puno ng pag-asa. Iyon ang ngiting unti-unting pinatay ng pamilya Del Fuego. Hinaplos niya ang mukha ng ina sa litrato. Nay, ano po ang gagawin ko? Bulong niya sa kawalan. Pagod na po akong tumakbo. Habang nakatitig siya sa larawan, naramdaman niyang kailangan na niyang harapin ang lahat. Hindi para sa pera. Hindi para sa pangalan. Kundi para sa dignidad ng kanyang ina. At para kay Lika. Para maging karapat-dapat siya sa tiwala na marahil ay nawala na. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sino? Walang nakakaalam ng lugar na ito. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Sino yan? Walang sumagot. Isang katok ulit, mas malakas ngayon. Sa pag-aakalang isa sa mga boarders iyon, binuksan niya ang pinto. At ang kanyang mundo ay huminto sa pag-ikot. Nakatayo sa labas si Lika. Ang kanyang mukha ay pagod, may mga bakas ng tuyong luha sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. Hindi sa galit o sa awa, kundi sa isang bagay na mas matindi. Isang bagay na hindi inaasahan ni Ramon. Sa isang kamay ni Lika, hawak nito ang isang luma at naninilaw na litrato. Ang litratong itinago niya sa libro ng tula. Itinaas ito ni Lika, ipinakita sa kanya. Ito ba ang dahilan, Ramon? Tanong ni Lika. Ang boses niya ay mahina ngunit matatag. Ito ba ang dahilan ng lahat? Hindi makapagsalita si Ramon. Nakatitig lang siya sa litrato, pagkatapos ay sa mukha ni Lika. Ang babaeng hinusgahan niya ay nasa harap niya ngayon, hindi para akusahan siya, kundi para bigyan siya ng sagot. Ang babaeng pinagdudahan niya ay narito, hawak ang susi sa kanyang pinakatatagong sikreto. Paano mo nahanap yan? Hirap niyang tanong, ang kanyang boses ay tila isang bulong na ninakaw ng hangin. Hindi na yan ang mahalaga, sagot ni Lika, dahan-dahang humakbang papasok sa maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong ay simple, ngunit ang bigat nito ay parang isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Ramon. Isinara niya ang pinto sa likuran ni Lika, na para bang isinasara ang pinto sa buong mundo upang sila lang dalawa ang maiwan.
Umupo siya pabalik sa gilid ng kama, ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong daigdig. Si Lika ay nanatiling nakatayo, naghihintay. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Dahil iyon ang buhay na tinalikuran ko, sa wakas ay sabi ni Ramon, ang tingin ay nasa sahig. Ang pangalang Del Fuego hindi iyan pagmamay-ari. Isa iyang sumpa. Isang sumpa na pumatay sa nanay ko. At doon, nagsimulang dumaloy ang kwento. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang ina, si Elena, na isang simpleng katulong sa mansyon. Ang ipinagbabawal na pag-ibigan nila ni Don Ricardo. Ang mga pangakong napako. Ang pagtatago sa probinsya. Ang pang-aapi ng legal na pamilya. Ang pagkakasakit at pagkamatay ng kanyang ina nang walang tulong mula sa lalaking nangako ritong mamahalin ito habang buhay. Habang nagsasalita siya, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay isa-isang gumuho. Ang bawat salita ay isang pag-amin ng sakit, ng galit, ng kahihiyan. Pinili kong maging janitor, Lika, patuloy niya, ang boses ay nanginginig na. Para parusahan siya. Para parusahan ang sarili ko. Para patunayan na kaya kong mabuhay nang walang bahid ng kanilang maruming pera. Para maging kabaligtaran ng lahat ng kinakatawan niya. Tumingala siya at tinitigan si Lika. Pero mali ako. Ang pagtakbo ang pagtatago hindi iyon katapangan. Kadwagan iyon. At sa kadwagan kong iyon, nadamay ka. Hindi nagsalita si Lika. Dahan-dahan itong lumapit at umupo sa tabi niya. Kinuha nito ang larawan ng kanyang ina mula sa kanyang nanginginig na kamay. Maganda siya, mahinang sabi ni Lika, hinahaplos ang imahe ni Elena. At nakikita ko siya sa mga mata mo. Ang simpleng mga salitang iyon, ang simpleng kilos na iyon, ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng depensa ni Ramon. Sa unang pagkakataon mula noong mamatay ang kanyang ina, naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi niya ito pinigilan. Hinayaan niyang dumaloy ang mga ito, isang pag-amin sa lahat ng sakit na kinimkim niya ng mag-isa. Naramdaman niya ang kamay ni Lika sa kanyang likod, isang marahan ngunit matatag na pagdamay. Hindi ito nagsasalita, hinayaan lang siyang ilabas ang lahat. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang emosyon, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Lika. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang head nurse na nakilala niya. Siya ay si Lika, ang kanyang kakampi. Ang kanyang lakas. Pinalaya ka niya, hindi ba? Tanong ni Lika. Ang ama mo. Siya ang nagpiyansa sa iyo. Tumango si Ramon. Kaya kanya pinalaya para manahimik ka. Para protektahan ang pangalan niya at ang mga kaibigan niya, sabi ni Lika, ang kanyang boses ay may bagong talas. Gagamitin niya ang kapangyarihan niya para ilibing ang katotohanan, kasama ka. Tumingin si Ramon sa mga mata ni Lika. Nakita niya roon ang apoy na una niyang nakita noong unang araw silang magkita, ngunit ngayon, ang apoy na iyon ay para sa kanya. Hindi na ako tatakbo, Lika, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay buo na at puno ng desisyon. Haharapin ko siya. Haharapin ko silang lahat. Tumayo si Lika at inilahad ang kanyang kamay sa kanya. Hindi ka nag-iisa, sabi nito. Haharapin natin sila. Kinuha ni Ramon ang kamay ni Lika. Ang init nito ay gumapang sa kanyang buong katawan, nagbibigay sa kanya ng lakas na matagal na niyang kinalimutan. Sa paghawak na iyon, alam niyang tapos na ang pagtakbo. Ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na isusulat sa anino. Isusulat ito sa liwanag, gaano man ito kasakit. Ang paglalakad pabalik sa Jude Medical Center, kasama si Ramon ay ibang-iba. Hindi na sila nagtatago sa dilim. Naglalakad sila ng magkatabi sa ilalim ng sikat ng araw, ang kanilang mga anino ay magkadugtong sa semento. Wala nang takot sa mga mata ni Lika. Napalitan iyon ng isang matatag at malamig na determinasyon. Ito ang araw ng paghukom. Ang kanilang plano ay simple ngunit mapanganib. Sasalakayin nila ang kaaway sa dalawang magkaibang larangan ng sabay. Si Ramon ang haharap sa hari, habang si Lika naman ang maglalantad sa traidor. Nauna si Lika. Dumiretso siya sa nurses station kung saan, tulad ng inaasahan, naroon ang buong management team, kasama si E.E. Alcantara at ang security chief, na kinakausap si Lisa. Ang eksena ay perpekto, si Lisa ay nagkukunwaring biktima pa rin, umiiyak habang ikinukwento kung gaano siya nagtiwala kay Ramon.
Isang salita pa, Lisa, at baka maniwala na ako sa'yo, sabi ni Lika, ang kanyang boses ay pumutol sa drama na parang isang matalim na kutsilyo. Napalingon ang lahat sa kanya. Ang mukha ni Lisa ay namutla. Lika, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ihi Alcantara. Ang trabaho ninyo, doktor, sagot ni Lika, lumapit siya sa mesa at inilapag ang kanyang telepono. Naghahanap ng katotohanan. Ipinakita niya ang video na kanyang nirecord mula sa TV monitor. Ayon sa'yo, Lisa, matapos mong aksidenteng mabitawan ang pitaka mo, dumiretso ka na sa nurses station. Pero ayon sa TV, pagkalipas ng 2 minuto, pumasok ka sa supply closet na ito, ang closet na katabi mismo ng locker ni Ramon. Ano ang ginawa mo sa loob, Lisa? Nagkuha lang ako ng tissue, palusot ni Lisa, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpanik. Tissue? Ang tissue para sa nurses station ay nasa kabilang dulo ng pasilyo. Bakit ka pa pupunta dyan? Tanong ni Lika, hindi inaalis ang kanyang titik. O baka naman, mayroon kang ibang itinago sa loob. O marahil, mayroon kang kinuha. Isang master key, marahil? Isang master key para sa mga locker na dapat ay nasa pangangalaga lang ng maintenance head. Ang mukha ni Lisa ay naging kulay puting papel. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Talaga? Tanong ni Lika. Tumingin siya sa security chief. Sir, maaari po bang patingnan natin ang logbook ng mga master key? Tingnan natin kung may nawawala o kung may humiram ng walang paalam. Ang security chief ay napatingin kay Ihi Alcantara, na ngayon ay may pagdududa ng nakatingin kay Lisa. Ang bitag ni Lika ay gumana. Hindi niya kailangang patunayan na si Lisa ang kumuha ng susi, kailangan niya lang itanim ang pagdududa. Ate, paano mo nagagawa sa akin to? Hikbi ni Lisa, bumaling sa kanyang huling alas, ang pagiging magkapatid nila. Dahil lang sa janitor na yon, sisirain mo ang sarili mong kapatid. Umiti si Lika ng mapait. Hindi kita sinisira, Lisa. Ikaw ang sumira sa sarili mo. At hindi siya basta isang janitor lang. Siya ang lalaking mahal ko. At ang pagmamahal, Lisa, ay hindi nang husga base sa uniforme. Isang bagay na hindi mo maintindihan. Ang mga salitang iyon ay ang huling dago. Napasigaw si Lisa sa galit at frustrasyon. Ako nga ang naglagay ng relo sa locker niya. Dahil ayokong makita kang masaya sa isang taong hindi mo ka-level. Laging ikaw. Laging si Ate Lika ang perpekto, ang magaling. Sawang-sawa na ako. Dapat lang sa'yo yan. Dapat lang kayong magdusa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang pag-amin ay lumabas na. Ang lason ay nailuwa na. Napaupo si Lisa sa sahig, humahagulgol, hindi na dahil sa pagkukunwari, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling inggit. Ramon. Habang si Lika ay nakikipaglaban sa ibaba, si Ramon naman ay humaharap sa kanyang sariling halimaw. Naglakad siya sa pasilyo ng AE Wing, hindi na bilang isang janitor na nakayuko, kundi bilang isang taong may karapatan. Ang mga security na dati humaharang sa kanya ay tila naguguluhan, hinahayaan siyang dumaan. Kumatok siya sa pinto ng suite ni Don Ricardo del Fuego, na dumalaw kay Don Armando. Ang pinto ay bumukas at bumungad sa kanya si Attorney Diaz. Ramon, anong ginagawa mo dito? Kakausapin ko siya, simpleng sagot ni Ramon at itinulak niya ang abogado para makapasok. Sa loob, nakaupo sa isang magarang silya si Don Ricardo, ang kanyang ama. Ang lalaking may kapangyarihang magdikta ng kapalaran ng iba ay mukhang matanda at pagod. Umalis ka, sabi ni Don Ricardo, hindi tumitingin sa kanya. Hindi na ako aalis. Hindi na ako tatakbo, sabi ni Ramon, tumayo siya sa harap nito. Hinaharangan ang view nito sa bintana. Nandito ako para kunin ang hindi ninyo naibigay. Pera, tumawa si Don Ricardo ng mapakla. Ganoon din pala. Lahat kayo, pera lang ang habol. Hindi pera, matigas na sagot ni Ramon. Katarungan. Katarungan para sa nanay ko. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ng kanyang ama. Sa mga mata nito, nakita ni Ramon ang isang kislap ng pagkagulat. Si Elena namatay siyang tinatawag ang pangalan mo, sabi ni Ramon, ang bawat salita ay may bigat. Namatay siyang umaasa na babalikan mo siya, tulad ng ipinangako mo.
Namatay siyang mahirap at nag-iisa, habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman mo. Hindi mo naiintindihan. Ang hindi ko maintindihan, sigaw ni Ramon, ang galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay sumabog. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagawang talikuran ang sarili mong anak habang nakatingin ka lang sa bintana. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano mo nagawang hayaang yurakan ng asawa mo ang dignidad ng babaeng sinabi mong mahal mo. Natigilan si Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang maskara ng kapangyarihan ay unti-unting nalulusaw. Ginawa ko ang lahat para protektahan ka, mahinang sabi nito. Protektahan ako. O protektahan ang pangalan mo, tanong ni Ramon. Ngayon, inulit niyo na naman. Pinakawalan niyo ako para pagtakpan ang kaibigan ninyo at ang pagnanakaw na kagagawa ng kapatid ng babaeng mahal ko. Ginagamit ninyo ang kapangyarihan ninyo para baluktutin ang katotohanan. Pagod na ako sa mga kasinungalingan ninyo. Tumayo si Ramon ng tuwid, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na hindi nagmumula sa pera o pangalan. Hindi ko kailangan ng apelyido mo. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko lang ay ang aminin mo ang kasalanan mo. Sa akin at sa alaala ng nanay ko. Isang mahabang katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Pagkatapos, si Don Ricardo, ang makapangyarihang patriarch, ay dahan-dahang umupo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Ramon dati, pagsisisi. Anong gusto mong gawin ko? Tanong nito, ang boses ay basag. Tumingin si Ramon sa kanya, sa lalaking sabay niyang kinamumuhian at inaasahang mahalin. Sa puntong iyon, nakita niya si Lika na nakatayo sa may pintuan, tahimik na nakikinig, ang kanyang mga mata ay nagsasabing kinandito lang ako. Huminga ng malalim si Ramon at ibinigay ang kanyang hatol. Isang hatol na hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang pagnanais na maghilom. Linisin niyo ang pangalan ko. At linisin niyo ang pangalan ng nanay ko. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mga bulungan sa pasilyo ng AC Jude ay matagal nang humupa, napalitan ng mga bagong kwento at mga bagong drama. Ngunit ang alaala ng isang janitor na naging tagapagmana at isang head nurse na isinugal ang lahat para sa pag-ibig ay nanatiling isang alamat, isang paboritong kwento sa mga tahimik na oras ng graveyard shift. Para kay Lika, ang mga buwang iyon ay isang mahabang proseso ng paghilom. Nakaupo siya sa veranda ng maliit na bahay na kanilang inuupahan malapit sa dagat, isang lugar na malayo sa gulo ng syudad. Hawak niya ang isang papel, isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Ate, basa niya sa liham. Kamusta ka na? Dito sa probinsya, natutunan kong ang buhay pala ay hindi isang kompetisyon. Walang lamang, walang dehado. May mga araw na tinitingnan ko ang mga palayan at naaalala ko ang lahat ng kasalanan ko. Hindi ko alam kung kailan pero sana, balang araw, mapatawad mo ako. At sana, mapatawad ko rin ang sarili ko. Mag-iingat ka palagi. Nagmamahal, Lisa. Ito ang pang-4 na sulat na natanggap niya. Tiniklop ni Lika ang papel at inilagay sa isang maliit na kahon kasama ng iba pa. Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat na hindi na mabubura. Ngunit wala na ang galit. Napalitan na ito ng isang mapait na pag-unawa at isang maliit na binhi ng pag-asa na balang araw, ang kanilang nasirang relasyon ay muling mabubuo. Ang pangalan ni Ramon ay nalinis. Sa tulong ng impluwensya ni Don Ricardo, ang totoong kwento ay lumabas. Si Lisa ay hindi nakulong, sa halip, pinakiusapan ni Lika na bigyan ito ng pagkakataong magbago. Ang pamunuan ng ospital, sa HIA, ay nag-alok kay Lika ng posisyong nursing supervisor na dati niyang pinapangarap. Tinanggihan niya ito. Natuklasan niyang ang pangarap niya ay hindi na ang umangat sa posisyon. Ang pangarap niya ay ang maging masaya at payapa. Nag-resign siya sa AC Jude at kasama si Ramon, sinimulan nila ang isang bagong buhay, malayo sa mga mapanuring mata ng lipunan. Malalim ang iniisip mo, sabi ng isang boses sa likuran niya. Naramdaman niya ang 2 braso na yumakap sa kanya mula sa likod at isang halik sa kanyang buhok. Napangiti si Lika at sumandal sa dibdib ni Ramon. Binabasa ko lang ang sulat ni Lisa. Anong sabi? Na natututo na siyang maging masaya para sa iba, sagot ni Lika. Tumingin siya kay Ramon. Ang mukha nito ay mas payapa ngayon. Wala na ang anino ng galit at lungkot sa kanyang mga mata.
Napalitan iyon ng isang kalmadong saya. Si Don Ricardo ay tumupad sa kanyang pangako. Inilathala niya sa mga pangunahing pahayagan ang isang public apology. Kinikilala si Ramon bilang kanyang anak at humihingi ng tawad sa yumaong si Elena Dalisay. Nagtayo siya ng isang foundation sa pangalan ni Elena, isang pundasyong tumutulong sa mga single mothers at sa kanilang mga anak. Isang araw, dinala ni Ramon ang puntod ng kanyang ina, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Don Ricardo. Walang gaanong salita sa pagitan nilang mag-ama. Tanging isang tahimik na pagbabahagi ng kalungkutan at pagsisisi. Hindi nito mabubura ang nakaraan, ngunit iyon ay isang simula ng paghilom. Tinanggihan ni Ramon ang mana. Tinanggihan niya ang posisyon sa kumpanya. Ngunit tinanggap niya ang kanyang ama, hindi bilang isang makapangyarihang don, kundi bilang isang matandang lalaki na nagsisikap itama ang kanyang mga pagkakamali. Anong gusto mong kainin para sa hapunan? Tanong ni Ramon, ibinabalik si Lika sa kasalukuyan. Kahit ano, basta ikaw ang magluluto, sagot ni Lika, sabay tawa. Basta huwag lang yung sinangag na sunog tulad ng dati. Nagtatawanan sila habang pinapanood ang paglubog ng araw sa dagat. Ang kulay kahel na liwanag ay nagpipinta sa kalangitan, isang perpektong tanawin. Magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan, ang kanilang mga paa ay nilalaro ng mga alon. Ang hangin ay sariwa at malinis. Naaalala mo ba noong una tayong nagkita? Biglang tanong ni Lika. Galit na galit ako sa'yo. Tinapunan mo ng putik ang perpekto kong sapatos. Tumawa si Ramon. At sinabi kong minsan, ang dumi ay wala sa sahig, kundi sa pagtingin ng mga taong akala mo'y malilinis. Mayabang ka pa rin, biro ni Lika. At ikaw, mataray ka pa rin, ganting biro ni Ramon. Huminto sila sa paglalakad at nagkatinginan. Ang kanilang mga tawa ay humina at napalitan ng isang ngiting puno ng pagmamahal. Hinaplos ni Ramon ang pisngi ni Lika. Mahal kita, head nurse, bulong niya. Mahal din kita, chief janitor, sagot ni Lika. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa saliw ng mahinang hampas ng alon, sila ay naghalikan. Isang halik na hindi na kailangang itago. Isang halik na puno ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang sakit, ang paglaban, ang pagpapatawad. Isang halik na nagsaselyo ng kanilang nakaraan at sumasalubong sa kanilang kinabukasan. Yumakap si Lika ng mahigpit kay Ramon, ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang pintig ng puso nito. Hindi na mahalaga kung sino ako o sino ka, bulong ni Ramon sa kanyang tainga. Ang mahalaga, tayo. At sa sandaling iyon, alam ni Lika na sa wakas, nahanap na niya ang kanyang perpektong mundo. Hindi ito nasa loob ng isang malinis at organisadong ospital. Ito pala ay nasa yakap ng lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal ng walang paghuhusga. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At dito nagtatapos ang kwento ni Lika at Ramon. Ngunit ang kanilang katapusan ay siya ring pinakamaganda nilang simula. Sa lahat ng aking mga minamahal na tagapakinig. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay ni Lika at Ramon. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo, sa bawat emosyong ibinahagi ninyo sa kanilang kwento. Ang pagsulat po nito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Kasama ninyo akong kinilig sa kanilang mga lihim na sandali, nagalit sa mga kasinungalingan at pagkakanulo, at higit sa lahat, kasama ninyo akong lumuha sa kanilang mga kabiguan. Isinulat ko ang kwentong ito dahil naniniwala ako sa isang pag-ibig na totoo, isang pag-ibig na hindi tumitingin sa estado sa buhay, sa laman ng bulsa, o sa suot na uniforme. Isang pag-ibig na nakikita ang puso sa likod ng anumang panlabas na anyo. Naniniwala rin ako sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, at ang mas mahirap, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. At higit sa lahat, naniniwala ako sa pag-asa. Ang pag-asa na gaano man kadilim ang gabi, gaano man kabigat ang dalahin, laging maisisikat na bagong umaga na puno ng pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, mula sa inyong manunulat, maraming salamat at paalam.